For today's video mga ka-friendsi, tayo po ay magaluto ng ubod na isda. Ay masarap po ang ganaring isda at pag ari po ay nagataan tapos nilagyan mo ng dahon ng malunggay ay nako ay pagkasarap po man din. Tapos ay alagyan mo ng ganaring luyang dilaw ay talaga naman pagkasarap ng ganaring ulam. Kaya naman po ay hindi talaga kami nagapawala ng luyang dilaw. At makamasarap po baya itong inalagay dun sa ginataang ubod at saka ay sa ginataang manok. At makabihira na rin po dito ang may tanim ng ganitong luyang dilaw. Kaya naman po pag ako'y nakuha nito ay hindi ko po inakasaid, nagatira po ako para may panibagong suloy. At ito nga po yung inasabi ko sa inyong ubod na isda na ating alutuin para po siyang isang sawa. Pero po kahit ganyan ang itsura niyan ay napakasarap naman po niyan at malaman. Dahil hindi naman po lahat ng magaganda ay masarap. Dahil meron din naman pong hindi kagandahan ng itsura pero napakasarap naman, ganan. Kagaya nitong ating alutuing isda, kahit ganyan ang itsura niyan ay talaga namang masarap yan. At atudturin nga natin itong luyang dilaw para madaling lumabas yung kanyang katas at ito ay asama natin sa paggata ng niyog mamaya para lalong kumulay dun sa agatan nating ubod. Pagkatapos nga nating magtudtod ng luyang dilaw ay ahugasan naman natin itong ubod na isda. Kung atignan mo po siya ay para siyang isang sawa tapos napakadulas po ng kanyang balat. At pagkatapos nga nating hugasan ay asalang na natin dito sa kawali. Ang pagluto po talaga nito ay inaputol-putol pero po itong akin ay hindi ko na po aputulin para mahaba. Nilagyan na po natin yan ng bawang, sibuyas at luya pati po ay asin. At naglagay din po tayo ng paminta at oyster sauce dahil asaing po muna natin yan bago natin lagyan ng gata. At habang nagaintay nga tayong kumulo ng sinaing nating isda ay tayo muna ay maghahimay nitong ating dahon ng malunggay. Pagkakulo nga ay lagyan na natin ng suka at takpan uli natin at ihalo na natin yung ating tinudtod na luyang dilaw dito sa ating agataang niyog at isama na natin sa pagpiga para talaga namang lalong lumabas yung katas ng luyang dilaw. Maligamgam na tubig nga po pala ang tinubig ko dyan para lalong lumabas yung katas ng niyog at saka ay nung luyang dilaw at ilagay na natin yung dahon ng malunggay at takpan natin ng ilang minuto laang. Pagkatapos nga ng ilang saglit ay ilagay na natin yung gata ng niyog na may kasamang luyang dilaw. Pag nailagay na natin yung gata ng niyog ay wag na natin atakpan para hindi lumabnaw yung sabaw. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan na, kumulo na po yung ating isdang ubod. At nilagyan ko na rin po yan ng maraming siling labuyo para medyo maanghang-anghang. At ayan na nga, ilagay na po natin sa pinggan itong ating isdang ubod at nang malanta ka na ay nako ay pagkasarap nga ni ng gata. Ay ano pang inaintay, lanta ka na yan. Ay talaga naman pong napakalaman itong isdang ito. Yun, at kahit talagang napakainit pa ay talaga namang pangdali. Yun po ang maganda pag hindi na inaputol-putol yung ating ubod. Pag pinuknit mo ay mahaba. Ay napakasarap naman po talaga nitong isdang ito at napakalaman. Yun, at pag pinuknit mo nga ay talaga namang napakalaman. At dahil nga madaming siling labuyo ang ating nailagay ay talaga namang napakaanghang. Yun, at napakalaman talaga ay nako ay pagkasarap naman talaga ng ganaring isda. Huwag nyo na laan po apansinin yung aking malaking tagihawat dyan at baka po ay sa inyo mapunta. Ay ari po ba yan naman ay aking anting-anting kaya po ay hindi ari natatanggal. Wag naman po sana tayong matinik at nako po. At nakakalaki din po ba yan naman ang kain ang nakakamay. Mga ka-friendsi, pa-subscribe na lang po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and see you again guys.